Hinamak na manugang. Kabanata 626. Woo! Ang iyong ama ay orihinal na isang mababang tao sa Lewis family. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa aming pamilya Liu upang makakuha ng mukha. Maaari mong tulungan ang iyong mga kamag-anak dito. Tsaka tinanggap na rin ng mama mo ang regalo ng titahian mo. Hindi naman siya pwedeng umalis ngayon lang, diba? Napaungol si Helena sa telepono at paulit-ulit na umiyak. Iyak nang iyak si Alex Dixon na sasabog na ang ulo niya. Siguradong kumuha si Helena ng pera sa Exi family nang makita niya ang pera. Mas mahirap iluwa si Helena ng pera kaysa kitilin ang kanyang buhay. Nabigla si Alex Dixon sa pag-iyak ni Helena at napasimangot na lang siya at sinabing, "Ma, pag-isipan ko." Pagkasabi noon ay wala na siyang pakialam na nagkukunwaring umiiyak pa rin si Helena at diretsyong ibinaba ang telepono. Pinunasan niya ang kanyang mga templo na masakit ang ulo. Bagamat ang Lewis family ay nalugi, si Old Lady Lewis ay bumalik sa tahanan ng kanyang ina upang magpagaling, at ang pamilya ni Liu Mingfeng ay nawawala rin, marami pa ring mga kamag-anak na nakakalat sa paligid ng Lewis family. Karaniwang ginagamit nila ang WeChat para makipag-ugnayan sa isa't isa. Kung ang balita tungkol kay Lewis Dauphin ay kumalat sa grupo ng mga kamag-anak ng Lewis family, hindi mapapanatili ng biyenan ang kanyang reputasyon. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at tinawagan si Ang Shancheng. Young Master Cheng, paano mo haharapin ang mga usapan ng Exi family? Well, Ang Shancheng ay nag-alinlangan sandali. Nahirapan din siya sa bagay na ito. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, ang pamilya Exi ay hahatulan ng kamatayan at pagkatapos ay papatayin. Gayunpaman, si Lewis Dauphin ay tiyahin ni Alex Dixon. Hindi siya nang ahas na madali siyang hatulan ng kamatayan at kasalukuyang nag-aalala tungkol dito. Nagkataon namang tumawag si Alex Dixon. Sinamantala ni Ang Shancheng ang sitwasyon at magalang na nagtanong, "Master Dixon, sa palagay mo, paano natin dapat harapin ito? Maaaring iwasan ang parusang kamatayan, ngunit mahirap takasan ang parusa." "Oo, gawin natin ang sinabi ni Mr. Dixon." Nakahinga ng maluwag si Ang Shancheng at mabilis na tumango. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, ibinaba niya ang telepono at nagpatuloy sa pag-ikot sa ilang tao na nagmumuni-muni sa training ground. Ang mga miyembro na nagmumuni-muni sa lugar ng pagsasanay ay narinig lahat ng mga salita ni Alex Dixon at nabigla. Kumalat na ang balita tungkol sa pakikipagsabwatan ni Exi Fei kay Madam Hong para ilagay ang bomba sa Coliseum. Ayon sa mga tuntunin ng angkan, ito ay isang malaking pagkakasala. Walang sinuman ang maaaring humingi ng awa. Ang parehong bagay ay nangyari sa nakaraan. Ang anak ng nagkasala ay may magandang relasyon kay Ang Shanming, kaya't hiniling niya kay Ang Shanming na humingi ng awa, umaasang mabigyan ang pamilya ng ilang panahon para makabangon. Gayunpaman, si Ang Shanming ay agad na binugbog ng kanyang ama sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig, at inutusan pa siya ng 15 araw ng pagkakulong. Mula noon, wala nang nang-ahas na umakyat at makiusap sa ngalan niya. Ngunit tumawag lang si Alex Dixon, at sa ilang casual na salita, napagdesisyonan niya talaga ang kapalaran ng Exi family. Ang Ang Shan clan ay walang kahit isang beses, at pinayagan si Alex Dixon na gumawa ng mga pagsasaayos. Sapat na ito para ipakita ang katayuan ni Alex Dixon sa Ang Shan clan. Marami sa mga miyembro ng club ang natakot, at ang lamig ay dumaloy sa kanilang mga gulugod. Sa kabutihang palad, hindi nila sinunod si Exi Fei at sinalungat si Alex Dixon. Kung hindi, sa kapangyarihan at impluensya ni Alex Dixon, isang salita na lang nila na lipulin ang kanilang buong pamilya. Si Zhao Yingqi ay nagmumuni-muni habang nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Masasabi lang na masyadong tanga si Exi Fei. Sa isang makapangyarihan at lumalaban sa langit na kamag-anak, maaari sana niyang pinayagan ang Exi family na maabot ang langit sa isang hangganan, ngunit gusto pa rin niyang hanapin ang kamatayan. Ang pagbagsak ng pamilya Exi ay dahil sa salitang tanga. Tuldok. Pagkatapos magnilay sa loob ng 7 araw, binigyan ni Alex Dixon ang lahat ng huling Red Fescue na alak at nagsimulang magturo sa kanila ng isang hanay ng mga diskarte sa kamao. Ang batas ng isip ay upang mapataas ang potensyal, 5 pandama, at liksi ng katawan ng tao. Tungkol sa pagtuturo ng mga diskarte sa kamao, inutusan ni Alex Dixon si Yanshio na pumunta at magsanay, habang siya mismo ay nanatili sa kabundukan upang magtanim.
Karaniwan siyang nag-aaral ng mga halamang gamot kasama sina Chen Xiaojiao at Shou Changqi. Tanong ni Chen Xiaojiao, elder brother Alex, babalik ka sa Jinling pagkalipas ng ilang araw? Oo. Kailan mo balak bumalik? Umiti si Alex Dixon. Umalis ka na. Bakit ako magstay dito? Nagsasalita si Chen Xiaojiao nang bigla niyang itinaas ang kanyang siko at ibinalik ang test tube sa mesa. Bulalas niya at dali-daling pinuntahan ito. Sa oras na ito, mabilis na inabot ni Alex Dixon at mahigpit na hinawakan ang bote ng test tube. Hindi niya inaasahan na mas mabilis pa ang pagtakbo ni Chen Xiaojiao. Direkta niyang hinawakan ang kamay ni Chen Xiaojiao. Agad na nagyelo ang oras. Agad na namula ang magandang mukha ni Chen Xiaojiao. Namilog ang mga mata niya, ngunit hindi niya itinulak palayo si Alex Dixon. Natigilan din si Alex Dixon. Ang maliit na kamay sa kanyang palad ay malambot at makinis, tulad ng isang piraso ng malambot na jade. Napakasarap sa pakiramdam na hindi niya napigil ang mapalunok at bumagal ang kanyang mga galaw. Ang haplos na ito ay napaisip din siya bigla sa katawan ng asawa. Yung mad ulash. Ang lambot ng pakiramdam. Gudong. Napalunok si Alex Dixon. Naisip niya sa kanyang sarili, kapag bumalik ako sa Jinling sa loob ng ilang araw, kailangan kong dalhin ang aking asawa sa katarungan at magsimula ng digmaan. 300 round. Habang si Alex Dixon ay nawala sa kanyang pag-iisip, narinig niya ang nahihiyang boses ni Chen Xiaojiao. Nakakainis, hanggang kailan mo gustong hawakan ang kamay ko? Biglang bumalik sa katinoan si Alex Dixon at sa kanya lang namalayan na hawak pa rin niya ang maliit niyang kamay. Bukod dito, hindi niya namamalayan na hinawakan ito pabalik-balik. Agad siyang nakaramdam ng hiya at mabilis na binawi ang kamay. Ubo. Naaga ang atensyon ko. Pulang-pula ang magandang mukha ni Chen Xiaojiao na para siyang nagluluto ng yulang. Pati ang ugat ng tenga niya ay namumula. Ngayon lang talaga niya hinawakan ang maliit niyang kamay at hinawakan ito ng buong 2 minuto. Akmang hihingi ng tawad si Alex Dixon ay biglang nanghina ang kanyang baywang at agad na sumanghap ng malamig na hangin. Anong ginagawa mo? Iniunat ni Chen Xiaojiao ang kanyang kamay at kinurot ang kanyang baywang. She pouted and said, ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Sinamantala mo ako ngayon lang. Siyempre, gusto kong bawiin. Habang nagsasalita siya, inabot niya at hinawakan ang baywang ni Alex Dixon. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Mabilis siyang umiwas at ngumiti ng mapait. Mukhang hindi pa rin maintindihan ng babaeng ito. Ang mga lalaking humipo sa mga babae ay tinatawag na pagsasamantala sa iba. Kapag hinawakan ng isang babae ang isang lalaki, ito ay isang lalaki na nagsasamantala sa kanya. Binuksan ni Chen Xiaojiao ang kanyang kaliwa at kanang kamay at ang kanyang pares ng malajade na kamay ay random na kinurot ang baywang ni Alex Dixon. Habang kinukurot siya, napasigaw siya ng matuwid. Humph, tingnan natin kung maglalakas loob ka pa ring samantalahin ako. Mayroong maraming mga test tube na naglalaman ng mga potion sa mesa. Natakot si Alex Dixon na hawakan ang mga test tube, kaya tumayo lang siya at sinabing, kalimutan mo na ito. Maaari mong hawakan ito kung gusto mo. Sa anumang kaso, hindi siya ang dehado. Hindi inaasahan ni Chen Xiaojiao na hindi siya makakaiwas. Hindi siya tumigil sa oras at hinawakan ang katawan ni Alex Dixon. Hiwalay ng t-shirt, kasing lakas ng bakal ang kanyang kalamnan. May malabong balangkas pa nga ng kanyang mga kalamnan. Ay, ganun ba kahirap? Napatulala si Chen Xiaojiao at hindi sinasadyang sumundot ng 2 beses. Bigla siyang parang napaso ng panghinang. Agad niyang binawi ang kamay at namula ang mukha hanggang sa ugat ng leeg niya. Wala ba siya sa isip niya? Talagang hinawakan niya ang buong katawan ni Alex Dixon at sinundot pa ang mga kalamnan nito. Napangiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, hindi ako matigas, malambot pa ba? Hingal na hingal ka ba? Bakit hindi ko habarin ang t-shirt ko at pag-aralan mo ulit? Narinig ito ni Chen Xiaojiao at namula ang kanyang mukha. Agad niyang inapakan ang paa sa kahihiyan. Alex Dixon, bastard ka. You are acting like a hooligan to me. Ay, sasabihin ko kay Lolo. 2. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay galit siyang tumalikod at umalis. Natulala si Alex Dixon on the spot. Bakit siya nagalit ulit? Anong mali ang sinabi niya? Hindi niya maiwasang hawakan ang braso niya. Ang malalawak niyang kalamnan ay parang maliliit na daga, kasing tigas ng bato.
Anong mali ang sinabi niya? Malinaw na siya ang humipo sa kanya. Kabanata 627. Ang ikalawang araw pagkatapos magturo ng mga diskarte sa kamao, ilang itim na lockery car ang nagmaneho papunta sa training field. Bumaba ang magkapatid sa kotse at nakita si Alex Dixon sa lounge. Walang magawa si Ang Shancheng sa kanyang mukha at maingat na ipinahayag ang kanyang intensyon. Master Dixon, solitary confinement ngayon ang kapatid kong si Aming. Nominal member siya noon ng bodyguards. Pwede mo ba siyang hayaang sumali sa team at matuto mula sa iyo? Mabilis na yumuko si Ang Shanming at sinabing, Drill Master Dixon, susundin ko ang utos mo. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Gusto niyang sambahin si Alex Dixon, ngunit walang awa siyang tinanggihan. Pagbalik niya, binugbog siya ng kanyang ama at ikinulong ng mahigit 10 araw. Nang makalabas siya ngayon ay agad siyang tumakbo papunta sa Cloud Mist Mountain. Dahil ayaw siyang tanggapin ni Alex Dixon, gagamit siya ng roundabout tactic. Sa anumang kaso, siya ay palaging sikat sa bodyguards at hindi kailanman sumali sa anumang pagsasanay bago. Ngayon, nagpa siya si Ang Shanming na kahit anong paraan ang kanyang gamitin, susundan niya si Alex Dixon upang matuto ng isa o dalawang galaw. Naka-crossleg si Alex Dixon habang nakapikit. Nagkalat na ang kanyang spiritual sense, at alam niyang dalawa ang magkapatid na iyon ang dumating. Mahina niyang sinabi, ang pagsasanay sa club ay napakahigpit. Kung kailangan ni Young Master Ming ang paghihirap na ito, pagkatapos ay sumali sa club, ngunit kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Tuwang-tuwa si Ang Shanming. Hindi niya akalain na sasali siya sa team ng ganoon kadali. Mabilis siyang nagpakita ng pasasalamat at patuloy na humingi ng tawad kay Alex Dixon. Nakahinga rin ng maluwag si Ang Shancheng. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Tumayo siya at kumuha ng isang tasa ng red fescue wine. Inabot niya ito kay Ang Shanming at inutusan itong inumin. Pagkatapos noon, lumabas siya para magsanay kasama si Yan Shio. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Ang Shanming? Ang pagsasanay ay hindi isang larong pambata. Kung hindi kaya ni Ang Shanming ang paghihirap na ito, natural na actress siya. Ayon sa mga iniisip ni Alex Dixon, tiyak na iiyak si Ang Shanming at hinihiling na umalis sa club nang wala pang isang araw na pagsasanay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 2 araw, talagang magtatagal ang batang ito. Bagamat siya ay binubugbog ng itim at asul araw-araw at nasa isang nalulungkot sa estado, talagang hindi binanggit ni Ang Shanming ang isang salita tungkol sa pag-alis sa club. Nagulat si Alex Dixon na nagkaroon siya ng ganoong tiyaga. Talaga bang nagising si Ang Shanming, ang spoiled brat na ito, at sa wakas ay naging matino ang pagsabog sa Coliseum. Nagulat din si General Ang Shan sa pagbabago ni Ang Shanming. Naisip niya na ang walang kwentang anak niyang ito ay magiging walang kwentang tao habang buhay. Naghanda na siya ng walang ginagawang posisyon para sa kanyang bunsong anak sa palabas. Nais niyang manatili si Ang Shanming sa tabi ng kanyang kapatid at maghintay ng kamatayan sa hinaharap. Hindi niya akalain na ang kanyang anak ay biglang magiging kaya. Ito ay nagpasaya kay General Ang Shan, at mas iginagalang niya si Alex Dixon. Sa ika-6 na araw ng pagsasanay, muling dumating si Ang Shancheng sa Cloud Mist Mountain. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kalmado gaya ng dati, at sobrang solemn na ng kanyang ekspresyon. Master Dixon, may nangyari na naman sa Jade Mine. Ang 5 truck na naghahatid ng sugal na bato ay sinalakay ng mga bandido sa daan. Isa sa mga truck ang naghahatid ng sugal na bato. Nanggaling ito sa iyong minahan, at ito ay higit sa 70 milyon. Ngayong nawasak ang minahan, ang driver ay napatay din sa lugar. Master Dixon, lalong nagiging mayabang ang mga bandido sa bundok ganap. Gustong ipadala ni Itay ang mga gwardya sa bundok, ngunit ang kabilang partido ay kasing tuso ng isang daga at walang mahanap na bakas sa kanila. Ang mas mayabang ay na ang aking ama ay talagang nakatanggap ng isang liham ng paanyaya mula sa baklan, at hayagang inimbitahan siya na lumahok sa underground na auction ay ang minahan ng Jade na ninakaw mula sa Ang Shan family. Matapos pakinggan ang mga salita ni Ang Shancheng, naramdaman ang mukha ni Alex Dixon. Walang kinalaman sa kanya ang mga bandidong bundok na nang-agaw ng minahan ng Jade mula sa angkan ng Ang Shan, ngunit ang isa sa mga minahan ng Jade ay nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang kanyang Jade Mine ay pinamamahalaan na ngayon ng Ang Shan clan.
Ang lahat ng ginawang jade ay ibebenta sa ibang bansa, at ang kita ay ililipat sa account ng Haicheng Group Company. Imposibleng kunin ang kanyang mga gamit. Saglit siyang nag-isip, tumangalakay ang Shancheng, at malamig na sinabi, hindi na kailangang hanapin ito. Ilang araw lang ito. Dahil nangangagat ang mga asong ligaw sa mga tao, pagkatapos ay hanapin ang kanilang Panginoon upang ayusin ang score. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ang Shancheng. Master Dixon, ang ibig mong sabihin ay. Tumayo si Alex Dixon at malinaw na sinabi, ang mga bandido sa bundok ay nakipagsabwatan sa Baklan. Ang kapangyarihan ng ba ay nasa White River City, tama. Humanda ka. Maglalakbay ako sa White River City. Master Dixon, ang White River City ay teritoryo ng Baklan. Ang Angshan clan natin ay walang maraming major powers doon. Nagulat si Ang Cheng at mabilis siyang pinigilan, kung pupunta ka doon ng walang ingat, ito ay lubhang mapanganib. Ang sphere of influence ng Angshan clan ay matatagpuan sa timog ng Mian Realm. Ang White River City ay matatagpuan sa Hilaga. Sa loob ng saklaw ng impluensya ng mga ba, sinakop ng mga miyembro ng pamilya ang buhay ng lahat ng pangunahing negosyo at monopolyo ng merkado. Napakalakas nila. Maraming beses nang sinubukan ng angkan ng Angs na pumasok sa hilagang pamilihan, ngunit maraming beses na silang natalo dahil wala silang matibay na pundasyon. Mapanganib. Umiti si Alex Dixon at sinabing, nagkataon na matagal na akong nagstay sa Cloud Mist Mountain. Masyado akong naiinip, kaya pwede na akong mag-relax ng muscles ko. Natahimik sandali si Ang Shancheng, at isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang likod. Tila handa na si Master Dixon na salakayin ang mga ba. Bagamat may kakayahan si Master Dixon na tumawid sa dagat at tumawid sa dagat, sinakop ng mga ba ang linya ng negosyo sa Hilaga sa loob ng mahigit 100 taon, at marami silang nagagawa ng mga tao sa ilalim ng kanilang pamumuno. Kung hindi, sa lakas ng Angshan Clan's Martial Guards, matagal na nilang sinakop ang business mall sa norte. Gayunpaman, nais din ni Ang Shancheng na tumaya dito. Noon, hindi nag-atubili ang kanyang ama na ibigay ang kanilang pinakamahalagang minahan kay Alex Dixon. Nais din niyang itali ang mga interes ng magkabilang panig at pilitin silang magtulungan. Ngayong nakagawa na si Alex Dixon, nag-ipon din ng lakas ng loob si Ang Shancheng. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, sige. Dahil gusto ni Master Dixon na lumaban, babalik ako kaagad at magsusumbong sa aking ama. Isasama ko ang mga pinakapiling bantay ng angkan ng Angshan at susundan ka. No need, it will be too troublesome. Umiling si Alex Dixon. Pupunta akong mag-isa. Master Dixon, ikaw. Natigilan si Ang Shancheng. Ang White River City ay ang teritoryo ng Bas. Kahit siya ay hindi naglakas loob na pumunta doon ng padalos-dalos. Gusto ni Alex Dixon na pumunta doon mag-isa. Sa pagkakataong ito, nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, kalimutan mo na ito. Dahil malapit nang matapos ang espesyal na pagsasanay ng mga bodyguard, magdadala ako ng ilang miyembro pa at hahayaan silang magkaroon ng tunay na laban. Natarante si Ang Shancheng at mabilis na sinabi, Master Dixon, ang paglalakbay na ito ay masyadong mapanganib. Magpapadala ako ng isa pang pangkat ng mga elite protektahan ka. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, casual na kinuha ni Alex Dixon ang kanyang baril at minasa ito sa isang bola tulad ng pagmamasa ng masa. Madali niyang inihagis ito sa kanyang harapan at mahinang sinabing, no need. Ang Desert Eagle ay naging isang bolang bakal. Napakakinas nito at ang orihinal nitong hugis ay hindi makita. 0. Tumindig ang balahibo ni Ang Shancheng. Hindi siya makapagsalita. Hindi si Master Dixon ang walang proteksyon ngayon. Kahit na nagpadala siya ng isang pangkat ng mga piling miyembro ng koponan ng Armed Forces, hindi banggitin ang pagprotekta kay Alex Dixon, natatakot siya sa halip ay kailangan silang protektahan ni Alex Dixon. Si Ang Shanming, napapasok pa lang, ay nakita ang eksenang ito at nagliwanag ang kanyang mga mata. Mabilis niyang sinabi, Drill Master Dixon, pupunta ka sa White River City. Pwede mo ba akong isama? Kakatawanin ko ang aking ama para lumahok sa auction. Kabanata 628. Ming, huwag kang magulo. Nagdilim ang mukha ni Ang Shancheng, at pinagalitan niya, inimbitahan tayo ng pamilya ba sa auction? Obvious naman na nag-host sila ng banquet para sa home gate. Hindi maganda ang kalusugan ni Itay kamakailan, kaya hindi na siya gaanong dumalo.
Bakit hindi? Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing, may sinaunang kasabihan sa ating yansiya. Ito ay tinatawag na pagpasok sa yungib ng tigre nang hindi pumapasok sa yungib ng tigre at pagiging lantang anak ng tigre. Siyempre, hindi ako tigre. Ako ay isang mangangaso na pumapatay ng mga tigre. Kuya, sinusuportahan ko ang desisyon ni Drill Master Dixon. Sinuportahan din ni Ang Shanming si Alex Dixon. Kumunot ang noo ni Ang Shancheng at nag-alinlangan saglit habang sinasabing, Master Dixon, seryosong usapan ito. Babalik ako at tatanungin ko ang aking ama ng sagot. Bibigyan kita ng sagot. Pagkaalis ni Ang Shancheng, mukhang sabik si Ang Shanming na subukan ito. Tumingin siya sa harap at sinabing, Drill Master Dixon, maaari mo ba akong turuan kung paano gawing bola ang magiging sibat? Gusto mong matuto? Mahinang sabi ni Alex Dixon. Inabot niya at mahinang pinindot ang metal ball. Inihagis niya sa harapan niya ang flat metal cake. It's such a simple thing. I don't need to teach it to you. Ang laki lang ng lakas ng kamay mo. Kapag nakaikot ka, matututo ka. Tiningnan ni Ang Shanming ang bowl ang bakal, na parang kwarta, at pinisil ito ng patag sa kamay ni Alex Dixon. Mapait ang mukha niya. Kahit na nagsanay siya ng 10 taon, hindi niya makukuha ang lakas ng braso ni Alex Dixon. Kinagabihan, nagpapadala ng mensahe si Ang Shancheng. Lubos na sinuportahan ni General Ang Shan ang desisyon ni Alex Dixon. Si Ang Shanming ay kukuha ng liham ng paanyaya at pumunta sa White River City upang lumahok sa underground auction para sa kanya. Maaga sa susunod na umaga, 7 itim na Mercedes-Benz na kotse ang nagmaneho papunta sa pasukan ng Cloudmist Mountains Training Field sa maayos na paraan, at dinala si Alex Dixon sa White River City. Dahil ang liham ng imbitasyon ay nakasaad lamang na ang mga tao ng Ang Shan clan ay imbitado, pati na rin ang mga kasamang tao, walang sino man ang pinayagang pumasok. Kaya naman, ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon ay nakarehistro bilang Ang Shanming's bodyguard at sumunod kay Ang Shanming. Nakasaad sa liham ng imbitasyon na hindi hihigit sa 20 hanggang sa pinapayagang makapasok sa lungsod. Kaya naman, bukod kay Alex Dixon, naroon din sina Zhao Yingqi, Shen Xiaojiao at 17 iba pang miyembro na sumunod kay Ang Shanming sa White River City. Sa orihinal, hindi nilayo ni Alex Dixon na dalhin ang babaeng ito doon, ngunit narinig ni Chen Xiaojiao ang balita mula sa kung saan at nagpumilit na pumunta sa White River City upang tingnan. Isinasaalang-alang na ang mga kasanayan ni Chen Xiaojiao ay hindi masama at alam din ng medisina. Hindi napigilan ni Alex Dixon at pumayag. Sa huli, kung mayroon siyang maliit na pinsala o karamdaman, maaari rin niyang hayaang gamutin siya ni Chen Xiaojiao. Isang linya ng mga karwahe papunta sa White River City sa napakagandang paraan. Maliban kay Ang Shanming, na nakasuot ng suit at leather na sapatos, ang iba sa mga tao ay nakasuot ng itim na damit ng bodyguard. Si Chen Xiaojiao ay nakasuot din ng uniforme ng bodyguard. Naka-ponytail ang itim niyang buhok at nakasuot siya ng masikip na uniforme ng bodyguard. Ipinulupot nito sa kanyang maselang katawan at lalong nagpatingkad sa kanya na balingkinitan at mahaba. Ang init ng kanyang figure. Pagkatapos ng isang araw ng bumpy ride, dumating ang motorcade sa labas ng White River City. Pagdating nila sa gate ng lungsod, naramdaman ni Alex Dixon ang isang alon ng nakamamatay na aura. Ilang jeep ang nakaparada sa labas ng gate ng lungsod. Nakatayo sa magkabilang gilid ng jeep ang mga miyembro ng Armed Forces Team mula sa Baklan. Lahat sila ay puno ng mga baril, at isa-isa nilang sinuri ang mga taong pumasok sa lungsod. Nakahilera ang 12 ng magarang sasakyan. Pinayagan lang silang pumasok pagkatapos nilang ma-inspection. Malamig na bumuntong hininga si Chen Xiaojiao, hindi ba ang ba family lang? Gumawa sila ng napakalaking eksena. Sa tingin ba nila ay ang White River City ang kanilang imperial sa palasyo? Tumingin si Alex Dixon at sinabi rin, ang underground auction na ito ay hindi mukhang simple. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Zhao Yingqi, Drill Master Dixon, ang Ba family ay may malaking impluensya sa mundo ng negosyo sa Hilaga. Ang underground na auction ay nagsasagawa ng auction ng walang katulad na mga kayamanan, at tanging ang pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang rehiyon ang iniimbitahang lumahok. Masasabing ang mga pangunahing pamilya ay nakikipagkompetensya sa bawat isa sa mga tuntunin ng yaman at kapangyarihan, lihim na nakikipagkompetensya sa bawat isa sa mga tuntunin ng yaman at kapangyarihan.
Noon, may dalawang makapangyarihang pamilya na nag-aaway. Dahil sa hindi pagkakasundo noong auction, nag-away on the spot ang magkabilang pamilya. Kaya ngayon, ang rule ay 20 na may invitation letters lang ang pinapayagang makapasok sa lungsod, at hindi sila pinahihintulutang magdala ng anumang sandata. Mabilis na sinabi ni Chen Xiaojiao, hindi sila pinapayagang magdala ng mga tao o armas. Kung ang ibang tao ay pumasok sa lungsod, sila ay magiging pagong sa banga ng Ba family. Magagawa nila ang anumang gusto nila. Sumimangot si Zhao Yingqi at sinabing, kahit na ang pamilyang dumating para lumahok sa pagpupulong ay may dalang mga eksperto, lahat sila ay mga eksperto sa mga eksperto. Mayroon pa ngang ilang makapangyarihang cultivation grandmaster. Ngunit posible talaga, kaya naman nagpa siya si General Angshan para tawagin ang kanyang sarili na may sakit. Ngunit kung ang Angshan clan ay wala kayamanan. Sa sandaling ito, maririnig mula sa gilid ang dagandong ng isang makina. Dalawang kotse ng Hummer, isa sa harap at isa sa likod, ang dumating at mabilis na nagmaneho papunta sa harapan. Nang makakita sila ng isang gap, sumiksik sila sa motorcade at muntik na silang makipagtalik sa isa sa mga kotseng BMW na nasa tabi nila. Sa likurang upuan ng sasakyan, may hawak na tabako sa bibig ang isang kalbong lalaki na nakasuot ng mabulaklak na sando at salaming pang-araw. Isang makapal na gintong kadena ang nakasabit sa kanyang leeg, at isang itim na jade card ang nakasabit sa kadena. May nakakabinging rock and roll music sa sasakyan. Napakalakas ng tunog na nakakasakit sa eardrum ng mga tao. Hawak ng kalbo ang dalawang dilag sa kaliwat kanang braso. Pinaikot-ikot niya ang katawan niya at sumasayaw sa backseat. Napakayabang niya. Sa likurang Hummer, may ilang matipunong lalaki na may mga sandata sa likod. Sila ay lubhang mabangis. Gustong magmura ng may-ari ng BMW na halos magasgasan na, ngunit nang makitang kalbo ang may-ari ng sasakyan ay mabilis itong yumuko at sinubukang pasayahin ito. Itinulak niya sa gilid ang BMW at ibinigay ang upuan sa kanya. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at nagtanong, sino siya? Malungkot na sinabi ni Ang Shanming, ito ang amo ng minahanang ginto sa katimugang rehiyon. Ang kanyang pangalan ay Washali, at sikat siya sa pagiging isang mapanlinlang na gutom na lobo. Siya ay orihinal na alapers ng Wuyang Association ng Southern Region. Nang maglaon, siya maswerte at nakuha niya ang anak ng Big Boss ng Southern Region, ang presidente ng Wuyang Association, na nag-aral sa high school. Hindi ko akalain na ang scam na ito ay linlangan ang biyenan na pumunta sa construction site pagkatapos ng kasal. Pagkatapos ay ginamit niya ang excavator upang durugan ang biyenan, na nakatulong ng marami sa kanya, sa meat paste at fill, ang konkretong base, na ang gaagaw siya ng kapangyarihan at naging presidente, nabalian pa niya ang mga litid sa mga braso at binti ng kanyang bayaw at kinulong ang mga ito agad niyang tiningnan ang basurang ito. Pagkasabi noon ay tinuro niya ang deputy driver seat ng Hummer. Asawa niya ang babaeng iyon. Tumangala si Alex Dixon at nakita ang isang napakagandang dalaga na nakaupo sa passenger seat ng Hummer. Mukhang may halong dugo ang babaeng ito. Siya ay maganda, at ang kanyang mga mata ay lalong malaki. Gayunpaman, mukha siyang haggard, at namumula pa rin ang kanyang mga mata. Ang kanyang asawa ay nakayakap sa dalawang mapang-akit na babae at lantarang nanliligaw sa backseat. Gayunpaman, kumilos siya na parang hindi niya narinig. Naglakas loob lamang siyang iyuko ang ulo at umiyak, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Hindi niya alam ang sinabi ni Washali, ngunit mabilis na kumuha ng tisyo ang babae at maingat na iniabot. Malamang dahil napakabagal niya, sinampal siya ni Washali at pinagalitan siya. Nagalit ang babae ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumalikod, hinayaan siyang magalit sa kanya. Sa oras na ito, ang sasakyan sa harap nila ay tapos ng suriin at nagmamaneho papasok sa lungsod. Inutusan din ni Alex Dixon ang driver na paandaran ang sasakyan. Pagkatapos suriin, pumasok sila sa White River City. Kabanata 629. Pumasok si Alex Dixon at ang kanilang grupo sa White River City at dinala sila sa isang marangyang hotel sa gitna ng lungsod. Sa open-air parking lot ng hotel, mayroon ng 40 hanggang 50 luxury cars ang nakaparada. Lahat sila ay big shots mula sa ibang rehiyon na dumating para lumahok sa underground auction. Nandoon din ang dalawang Hummer kanina.
Si Washali ay nakatayo sa gilid, nakasuot ng pink na suit at may hawak na tabako sa kanyang bibig. Mukha siyang mayaman at kahanga-hanga. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang asawa, nakasuot ng asul na tuxedo. Ang kanyang figure ay kat-anji-tangi at walang katulad na ganda. Huminto ang tingin ni Alex Dixon sa gintong tanikala sa leeg ni Washali ng ilang segundo. Nakasabit sa gintong kadena ang isang itim na jade card na kasing laki ng palad. Sa ibabaw nito ay inukit ang isang thousand-eyed Buddha, at ito ay natatakpan ng isang layer ng malabong kulay abunggas. Isang katulong na nakatayo sa likuran niya ay may hawak na estatwa na natatakpan ng pulang tela. Ginamit ni Alex Dixon ang kanyang X-ray vision upang makita ang pulang tela ay nakita din sa thousand-eyed Buddha statue, na kapareho ng nasa jade plate. Ang rebulto ay natatakpan ng isang layer ng ginto, at ito ay mukhang kakaiba. Ang estatwa ng Buddha ay naglalabas ng isang layer ng malabong kulay abong chi, na kapareho ng nasa jade plate. Ang ganitong uri ng chi ay nagparamdam kay Alex Dixon na napakapamilyar, na para bang nakita na niya ito sa isang lugar noon. Sa oras na ito, napansin din ni Ang Shanming ang kanyang line of sight. Lumapit siya at sinabing, si Washali ay naging pinuno ng South District's 5 Young Association, ang jade plate na kanyang isinabit. Isa itong magic weapon na ginawa ng isang mahusay na master mula sa ibang bansa. Ito ay napakabangis. Sinasabing kaya nito kahit na magnakaw ng kaluluwa ng isang tao. Minsan ay may isang Fang naval fleet na gustong basagin ito, ngunit ang kanilang asensya ng dugo ay sinisipsip ng jade token at namatay silang lahat kahit saan pumunta si Washali. Sinabi niya na hindi na ito magdadala sa kanya ng swerte. Ganun ba? Isang kaguluhan ang dumating mula sa malayo. Mabilis na tinuro ni Ang Shanming ang malayo at sinabi kay Alex Dixon, Drillmaster Dixon, iyan ang receptionist ng underground auction, si Basung. Siya ang pangalawa sa command ng Baklan. Tumangala si Alex Dixon at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha na nakatayo sa karamihan. Binabati niya ang lahat na may ngiti sa labi. Bagamat puno ng ngiti ang kanyang mukha, may bakas ng kalupitan sa kanyang mga mata. Nang tumingin siya, napansin din ni Washali si Ang Shanming. Agad niyang binati ang mga katabi niya at humakbang. Tumawa siya ng malakas habang naglalakad. Aming, dati, ilang beses nang inimbitahan ng Ba family ang inyong Angshan clan sa underground auction, pero wala sa inyo ang dumating. This time, underground auction. Hindi dumating ang tatay mo, pero pumunta ka para lumahok. Pinaigting ni Ang Shanming ang kanyang katawan at malamig na sinabi, may gagawin ang tatay ko, kaya pinapunta niya ako. Sabi ni Washali na may peking ngiti, haha, nabalitaan ko na ang daming nangyari sa Angshan clan kailan. Galit na galit ang papa mo kaya bumagsak ang katawan niya. Nagpapagaling siya sa bahay. Mamamatay yata ang Angshan family mo. Kaya naman hinayaan kitang sumali sa underground auction. Malamig na sabi ni Ang Shanming, ayos lang ang tatay ko. Kaya lang wala siyang oras na dumalo sa ganoong okasyon. Umiti si Washali at nagsabi ng ilang salita, kung gayon, nais ko si General Angshan ng mahabang buhay. Sabihin sa iyong ama na mag-ehersisyo ng mas madalas, upang ang kanyang mga kaaway ay hindi makakasagasa upang maghayganti sa kanya kapag nabalitaan nilang lahat, wala siya sa kalusugan. Ikaw at ang iyong kapatid ay 2 bata, hindi mo sila kakayanin. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay sinulyapan niya si Alex Dixon at sarkastikong sinabi, Aming, bakit puro bata pa ang mga bodyguards na dala mo? Hindi sila maganda. Natatakot ako na kung babalik ka sa daan, pag may mangyari, magulo talaga, ako ng papa mo. Galit na sabi ni Ang Shanming, it's none of your business. Dixon, hi. Napakalakas ng Kuya Dixon ko. Haha, hindi kasing kapal ng braso ng bodyguard ko ang binti nitong batang ito. Kukunin ko lang na nandito ka para maglaro ng bahay. Tumawa ng malakas si Washali na puno ng pandidiri ang mukha. Ito ang White River City, ang teritoryo ng Ba family. At ang Ang Shanming na ito ay sikat sa pagiging isang basura. Sa sobrang kahinaan ay hindi man lang siya makapagsalo ng manok. Mababa ang tingin niya sa kanya. Nagtawanan din ang mga tao sa paligid. Masyadong walang karanasan si Ang Shanming. Wala siyang mahanap na salita para pabulaanan. Naramdaman na lang niya si Basung at ang mga taong nakatingin sa kanya. Sa sobrang galit niya ay nagngangalit siya. Tumawa ng mapanukso si Washali.
Tumalikod siya at umalis. Kusa pa niyang kinatok ang balikat ni Ang Shanming. Sa oras na ito, bigla niyang nakita si Chen Xiaojiao na nakatayo sa tabi ni Alex Dixon. Natigilan siya saglit. Hinubad niya ang suot niyang sunglasses at tinitigan siya. Wika niya na may tumutulo na laway sa kanyang bibig. Beauty, anong pangalan mo? Napakasama ng impresyon ni Chen Xiaojiao sa kanya. She coldly rolled her eyes at hindi siya pinansin. Si Washali ay namangha sa kanyang puso. Tiningnan niya si Chen Xiaojiao mula ulo hanggang paa. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kainaitan na babae. Siya ay may magandang figure at napakaganda. Higit sa lahat, nagkaroon siya ng kabayanihan. Hindi ito katulad ng mga babaeng umarte ng spoiled buong araw. Agad niyang sinabi, Beauty, ikaw ba ang bodyguard niya? Bakit hindi ka lumapit at maging bodyguard ko? Babayaran kita ng ilang beses sa halagang binabayaran sa'yo ni Aming. Si Chen Xiaojiao ay orihinal na may masamang ugali at agad na pinagalitan, magwala. Washali, layuan mo siya. Malamig na sigaw ni Ang Shanming. Agad namang humakbang ang 12-dosenang bodyguard sa likod niya at galit na tinitigan siya. Sa oras na ito, ilang malalakas na lalaki sa tabi ni Washali ang humakbang pasulong at tinitigan siya ng masama. Dalawang hanay ng mga tao ang nakatayo ng magkaharap, ang hangin ay napuno ng amoy ng pulver. Inihagis ni Washali ang tabako at nang uuyam na sinabi, Aming, kayong grupo ng mga mahihina, bilasin mo at hilahin sila pabalik. Natatakot ako na kung mag-away tayo, papatayin ko ang ilan sa iyong mga tauhan. Hindi maganda ang hitsura nito pagkatapos. Sino ang papatayin mo? Sa isang bangkos lang ng basura sa ilalim mo. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Biglang may narinig na malamig na boses. Natigilan sandali si Washali at biglang nagalit. Sino ta? Ako. Mahinang sabi ni Alex Dixon. Humakbang siya pasulong at malamig siyang tinignan. Galit na galit si Washali. Agad niyang inilabas ang kanyang baril at itinutok sa noo ni Alex Dixon. Damn, a follower. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganito? Naniniwala ka ba na papatayin kita ngayon? Agad na naging tense ang kapaligiran sa paligid. Nagkukumpulan din ang mga tao. Nang makita na si Washali ay nagalit, maraming tao ang nagpawis ng malamig para kay Alex Dixon. Ang malaking shot ng Southern Sector, Washali, ay malupit at walang awa. Pumatay siya ng mga tao na parang mga manok. Naglakas loob pa siyang patayin ang biyenan. Lahat sila ay kailangang lumayo sa lalaking ito. Hindi nila siya ay provoke kung kaya nila. Gayunpaman, si Alex Dixon ay isang bodyguard lamang na may mababang katayuan. Talagang naglakas loob siyang magsalita ng mayabang sa kanya. Ito ay nanliligaw sa kamatayan. Kinabahan ang mga tao sa paligid. Napansin din ito ni Basung mula sa malayo, ngunit bakas sa kanyang mukha ang panunood ng magandang palabas, at wala siyang pakialam. Sa ilalim ng tensyonado na kapaligiran, si Ang Shan ay may nakaka-relax na sa kanyang mukha. May mapanuksong ngiti pa sa mukha niya. Parang hindi niya alam ang kakayahan ni Alex Dixon. Kahit ang bomba ay walang magawa sa kanya. Gamit lang itong su-pistol. Hinailan ni Washali ang gatilyo, at ang mga tao ay sumigaw sa pagkaalarma. Gayunpaman, tumigil ang bala. Nakahinga ng maluwag ang karamihan. Galit na galit si Washali. Agad niyang kinuha ang isa pang baril mula sa kanyang bodyguard at itinutok kay Alex Dixon para hilahin ang gatilyo. Naipit na naman sa shell ang bala. Ano ba? Si Washali ay naglabas ng 4 o 5 bala sa isang hininga, ngunit lahat ng mga ito ay naipit sa shell ng walang pagbubukod. Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Alex Dixon, hindi ba sinabi ko na noon? Hindi ka karapat-dapat. Kabanata 630. Pagkatapos ay tumangala siya, natatandaan ko na kapag pumasok ka sa lungsod, kailangan mong magsagawa ng paghahanap sa katawan. Bawal kang magdala ng mga armas, hindi ba? Bakit mayroon ka sa iyo? Maaaring ang iyong southern region ay may higit pa, mga kaysa sa inyong lahat dito. Ito, saglit na hindi nakaimik si Washali. Siya at ang Ba family ay nagbahagi ng parehong hininga. Kapag pumasok sila sa lungsod para mag-inspection, natural na mapapadali ang mga gwardya sa kanila. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, at nagiging pangit ang kanilang mga mukha. Sa hindi kalayuan, hindi na makaupo si Basung.
Ang mga taong dumating para lumahok sa underground na auction ay pawang big shots mula sa ibang rehiyon. Kung hayagang nagmadali siya sa wasyali, magiging napakahirap para sa kanya na makipagkasundo sa mga big shot mula sa ibang mga rehiyon. Mabilis siyang naglakad at sinaway ang kanyang nasasakupan habang nagkukunwaring galit, "How exactly did you check it? Why can't you even handle such a small matter?" Nagmamadali rin ang ilan sa kanyang mga nasasakupan at hiniling kay Wasyali at sa kanyang mga nasasakupan na ibigay ang kanilang mga armas. Bakas sa mukha ni Wasyali ang pag-aatubili, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ibigay ang kanyang baril. Sinama niya ng tingin si Alex Dixon. Ilang baril lang iyon. May dalang armas ang mga tauhan niya. Sa oras na ito, sinabi ni Alex Dixon na may ngiti na hindi ngiti, "Are you thinking that it is just a few guns? Do you have other weapons?" Matapos sabihin iyon, hindi na niya hinintay na sumagot si Wasyali. Nagkibit-balikat siya at sinabing, "Sa tingin ko lahat ng armas mo ay walang silbi." Sa sandaling natapos ni Alex Dixon ang kanyang mga salita, ilang mga hibla ng paglilipat ng enerhiya patungo sa kanyang katawan sa Hummer. Biglang sunod-sunod na tumunog ang kanilang pagsabog. Bang! 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 Ilang pagsabog din ang nagmula sa mabangis na karwahe ng kabayo, na sinundan ng ilang malungkot na hiyawan. Sa oras na ito, dalawang bodyguard ang tumakbo sa gulat, ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim na alikabok. Kuya siya, self-destructed ang mga armas na nakatago sa sasakyan. Sinaktan pa nila ang dalawa nating kapatid. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Now it's fair." Ano ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wasyali. Bigla niyang tinitigan si Alex Dixon ng matindi. "Anak, anong ginawa mo sa kotse ko? Hulihin mo siya." Hahakbang pa lang ang dalawang bodyguard nang biglang sumulpot ang isang magandang figure. Bang! Bang! Dalawang paa ang lumipad palabas. Agad na sinipa sa tiyan ang dalawang bodyguard at bumagsak sa lupa. Walang humpay na pinalakpakan ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga kamay at malamig na ngumuso, "Hindi mo man lang ako matatalo, pero gusto mo pa ring salakayin si Kuya Alex." Pwey! Pangit ang ekspresyon ni Wasyali. Ang kanyang mga bodyguard ay pawang mga eksperto sa aktwal na labanan, at lahat sila ay may mga malalakas sa katawan. Kaya nilang labanan ang 10 sa kanila ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na matatalo siya ng babaeng katabi ni Alex Dixon nang hindi man lang nagpapalitan ng kahit isang suntok. Ito ay talagang nakakahiya. Sa sobrang galit niya ay nagalit siya dahil sa kahihiyan at sumigaw, "Go! Turuan mo ang babaeng ito ng leksyon." Nagdilim ang mukha ni Ang Shanming, at sumigaw, "Wasyali, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Kung manggahas kang hawakan ang mga tao ng aking angkan ng Angshan, huwag mong sisihin sa pagiging walang galang." Nakasimangot si Basong na nakatayo sa tabi niya at agad na naglakad pasulong. "Kayong dalawa, huminahon kayo. Maliit na bagay lang. Bakit niyo sasaktan ang relasyon natin? Kanina lang nabigo sa paghahanap ng mga bantay sa gate ng ating lungsod. Siguradong paparusahan ko sila ng mabigat." Natatawang sabi niya sa karamihan. "Lahat, galing kayo sa malayo. Siguradong pagod kayo. Nakapaghanda na ang hotel ng kwarto. Lahat, magpahinga muna kayo." Nakita na niya na hindi mahina si Chen Xiaojiao. Kung uusad ulit ang bodyguard ni Wasyali, dahado pa rin siya. Sa pagharap ni Basong, ayaw ni Wasyali na iwinagayway ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na umatras. Tumalikod siya at umalis. Biglang nanggaling sa likuran niya ang malamig na boses ni Alex Dixon. "Wasyali, gusto mo bang matikman lahat ng meron ka ngayon, yung feeling na nawawala?" Biglang ibinaling ni Wasyali ang kanyang ulo na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. "Anong ibig mong sabihin?" Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Ibig sabihin literal." Tinitigan siya ni Wasyali ng 2 segundo at biglang tumawa. Pumalakpak siya at umiling. "Interesting. Isang bodyguard lang ang naglakas loob na takotin ako. Gusto mo bang bigyan kita ng kabaong para makalabas ka ng buhay sa White River City at ilantad ang bangkay mo sa kanila?" Natakot ang karamihan. Pati si Basong nakasimangot. Baliw ba ang bodyguard na ito, o wala na sa isip? Talagang naglakas loob siyang i-provoke si Wasyali. Kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinabing, "Iiwan ko ang kabaong sa iyo, ngunit malamang hindi mo na kailangan ang kabaong."
Ang palawit ng Jade sa iyong dibdib ay isang ghost tablet magic weapon na ginawa ng King of Ghost of Gruesome Ghost Sekta, di ba? Sa sandaling mawala ang kanyang boses, ang ekspresyon ni Washali ay nagbago ng husto. Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi niya ito nabanggit kahit kaninong. Umiti si Alex Dixon at sinabi ang bawat salita, dahil pinatay ko ang King of Ghost. Ang Gruesome Ghost Sect ay winasak ko rin. Ang Yin Chi sa Ghost Token ay eksaktong kapareho noong pinatay niya ang King of Ghost sa White Dragon Sect, kaya naman naramdaman niyang pamilyar ito. Gayunpaman, ang King of Ghost ay wala sa kanyang paningin, kaya hindi niya ito iniisip. 3. Nang inag ang katawan ni Washali, at namutla ang mukha habang bumubulong. Ano? Hari ng aswang ikaw? Ikaw? Nagulat din ang mga tao. Maging si Basung ay napabuntong hininga at napatitig kay Alex Dixon sa gulat. Sa buong rehiyon ng Southern Ocean, ang pangalang Gruesome Ghost Sect ay nakakatakot at walang nang ahas na saktan ito. Ang mga disipulo ng Gruesome Ghost Sect ay pawang mga masasamang cultivator na bihasa sa masasamang sining. Tungkol naman sa Sect Chief, King of Ghost, siya ay isang figure na naging sanhi ng manhid ng anit ng mga tao. Hanggat sinuman ang makasakit sa Gruesome Ghost Sect, mamamatay sila sa isang marahas na kamatayan o mawawala sa kanilang buong pamilya. Higit pa rito, lahat sila ay mamamatay sa isang kahabag-habag na kamatayan. Ang katayuan ng Gruesome Ghost Sect sa rehiyon ng Southern Ocean ay isang bagay na kahit isang malaking pamilya tulad ng Ba family ay kailangang tretuhin ng magalang. Hindi sila nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang sa Gruesome Ghost Sect. Hindi nagtagal, ang Gruesome Ghost Sect ay biglang nawala sa hangin, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa rehiyon ng Nanyang. Ang lahat ay pribado na kumalat na ang Gruesome Ghost Sect ay nakasakit ng isang malakas na suntok. Sa sobrang galit, napuksa ng malaking shot ang Gruesome Ghost Sect. Maging ang King of Ghost ay napatay sa lugar ng malaking pagbaril na ito. Kahit ang bangkay niya ay hindi naiwan. Ang iba pang mga tao mula sa Gruesome Ghost Sect ay walang pagpipilian kundi tumakas ng malayo sa karagatan, hindi ng ahas na lumabas. Para sa isang sandali, ang lahat ng malalaking shot sa Southern Ocean ay nasa estado ng gulat. Natakot sila na ang walang awa na malaking shot na ito ay magsisimulang umatake sa kanila pagkatapos na maalis ang Gruesome Ghost Sect. Gayunpaman, walang nangyari pagkatapos nito. Walang nakakaalam tungkol sa malaking shot na ito. Nakiusap si Washali sa King of Ghost na nagbabayad ng malaking halaga para mamatay ang biyenan ng walang libing. Natatakot na siya sa kanyang mga kasalanan ay maapektuhan ng sobra ang kanyang swerte. Gumastos din siya ng isa pang 500 milyong metro para hilingin sa Sect Master na personal na gumawa ng isang magic weapon ng Ghost Brand at sambahin ang maliit na Diablo para maprotektahan siya. Pagkatapos ng kamatayan ng hari ng Ghost, naglibot din si Washali upang magtanong tungkol sa malaking shot na ito at nais na humingi ng pabor sa kanya. Ngunit nagtanong man siya, wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa malaking shot na ito. Alam niya lang na siya ay isang tao sa teritoryo ng Yansia. Hinahanap ng mundo ng negosyo ng Southern Ocean ang big shot na ito ay may lakas na lumalaban sa langit at walang awa na paraan. Nais lamang nilang magpabor sa kanya. Sinong mag-aakala na ito talaga ang mukhang ordinaryong binata na nasa harap nila? At bodyguard talaga ang identity niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Washali. Hindi siya makapaniwala. Tinitigan niya si Alex Dixon at nagtanong, talaga bang pinatay mo ang King of Ghost? Ikaw, isang batang brat, ay may kakayahan na gawin yun. Anong patunay ang mayroon ka? Nagkibit-balikat si Alex Dixon at malinaw na sinabi, hindi na kailangang patunayan ito, dahil walang sinuman sa mundong ito ang nang ahas na magpanggap na ako.